Good morning. Hello, good morning everyone. Magandang umaga and welcome sa ating worship ngayong umaga ito. Ngayon ay first Sunday after Christmas. And sa mga kasama mo natin online, please leave a comment sa ating comment section so that later on I can recognize you. Okay, so let's get ready for our worship. Ihanda ating mga sarili, ating puso at isipan sa ating pagdulog sa butulan ng handahang loob ng Diyos. At bilang pasimula, we will sing our opening hymn. Yung sa ating red hymnal, we will sing number 62. Joy to the World, number 62. Magsilay po tayong lahat. Sa pangalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo may tapat ng puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama, at tumanik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay pagkaluban niya na kapatawaran. Tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansak sa Panginoon. At iyong pinatawa ng aking mga kasalanan. Sabay-sabay ko natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, namang makapangyarihan sa lahat, amang makabalay, ako na isang kaawa-awa at amang kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan na nasa pamamagitan ng mga ito. Ikaw ay nagpasahan ko sa isip, salita at sa loob, at ako'y karapat-dapat na sa parusahan mo sa panahon ito at sa parusahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alangan sa sananan, walang buwis, mapapaitin at ipitiis sa matayan iyong iniibig na anak na sa Kristo, ay maging mahabagin at ay tiyaya ang nawa sa akin, kaysa ang mga kasalanan. Sa tulong ng Espiritu Santo,
Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay ngang mahabagin sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging hagdog sa ipagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag na ito ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang butos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egypt. Sinabi ni Yahweh, natin sa lamang isang tinig, malagpoy at ipait, tangis, tinatagisan, malagpoy ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw, sapagkat patay na sila. Sinasabi niya, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak, huwag na kayong lumuha, sapagkat gagantipalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa sa inaharap. Sabi niya, babalik sa sariling bayan ang inyong mga anak. Sabay-sabay po natin katiin, maluwalhati sama. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Pagpuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lumay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, butong anak, Yesu Kristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw ang nakalulog sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kaluhian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Manalangin tayo. O Diyos, aming nanilikha at manunubos, kamangha-mangha ang pagkakamo sa amin at sa pagkakataong tao ng iyong anak na higit sa kamangha-mangha mo, pinanumbaling ang aming kaligtasang tao. Ipagkaloob mo na kami ay maging laging buhay sa kanya na naging tao gaya namin. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, si Yesu Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at nag-aaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon sa walang hanggan. Amen. Tayo po lahat ay magsipo at ating pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggo na ito ay mula sa aklat ng Isaias, chapter 60b, verse 7 to 40.
At ito ang mga sinasabi. Ang aking saysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel. Dahil sa kahabagan niya at wagas ng pag-ibig, sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan, niligtas niya sila. Sa kapahamakan, kahirapan, hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Niligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag, na simula pa ay kanya nang ipinakita, ngunit sa kabila nito sila'y naghimagsig at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon, naging kaaway nila si Yahweh. Pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises. Ang lingkod ni Yahweh ang taong nilang nasaan na si Yahweh, na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambong. Nasaan na si Yahweh, na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moises. Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat, kaya ang Israel doon ay naligtas. At siya ay nagtanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, para kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, ang Espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, at sila'y ginabayan upang siya ay maparangalan. At ito ang salita ng Diyos. At ang ikalawang pagbasa ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 4, verse 14 to 7. At ito ang mga sinasabi. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinubo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa ganon tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, sinubo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama. Ama ko, ginawa ng mga alipin at kung gayon kayo'y mga tagapagmana niya. At ito ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ang gradual, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangang-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay iaalay, pagkat mga ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Alleluia, alleluia. Nakita ko ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Hallelujah. Alleluia. 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 Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 2, verse 13. At ganito ang sinasabi. Ang pagtakas papunta sa Ehipto. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabing iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinatawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niya ang inilinlang siya ng mga bantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa lamang isang tinig ng panalangis at ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Pagkamatay ni Herodes,
nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari si Judea, si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon, at dahil binigyan siya ng mapala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawagin Nazareno. Ito ang mabuting balita. Manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay natin bibigkasin ang pagpapahayag ng pananampalataya, ang Credo ni Sen. Sa pahina 8, sabay-sabay po tayo. Ako si isang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama mula sa lahat ng panahon. Diyos huwat sa Diyos, liwanag huwat sa liwanag, tunay na Diyos huwat sa tunay na Diyos. Pinangalak, hindi nilikha, kay isang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa ating sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at lubing. Araw na buhay na lungis ng ayos sa kasulatan, umakyat sa langit at nakalaklok sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli ng kalulatian upang kumanan ng mga buhay ng mga patay. Pagkakalay niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluto at ikasama ng mga anak. Magsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang binal, Kristiyanong Katolikong Iglesia, naniniwala ko sa isang binal, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Sumaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. We will sing ang ating next song. Wala sa agintan natin, pero baka kapisahan nyo, anyway, given to give us and sing Our God. Sealer, awesome power of God.
Okay. Sunday school time ngayon together with Teacher Bessie at saka Teacher Ayatina. Okay, so lahat ng mga kids, punta lang sa Sunday school room. Okay, good morning again, everyone. Good morning, magandang umaga. At sumayin mo lahat ng masaganang nagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Question. Ano yung mga usual na eksena sa mga bahay natin, especially mga Pilipino, pagkatapos ng celebration ng Christmas? After the 24 and 25. Ano yung usual na scenes sa mga bahay natin? Spaghetti po. Okay. Hanggang din na bukasan, tsaka next week. Okay. So, ibig sabihin, marami pa mga natirang pagkain. Actually, kailangan ubusin. Ulit-ulit, di ba? So, mga leftovers, okay? Ano pa? Mga scenes sa bahay natin after the Christmas Day celebration. Tahimik? Okay. Yung ilang mga bahay na usually 24-25 nandun yung mga relatives pagkatapos ng balik sa dati, karoon namin ang katahimikan. Ano pa? Ano pa mga scenes sa bahay natin after the Christmas Day? So, number one talaga yung mga natin pagkain na inusin. Ano pa? Ano pa ba? Nakasabit pa rin po yung parol. May mga Christmas decorations pa rin na hindi pa naalis. Kasi hindi pa naman tapos yung Christmas season eh. Christmas season will be up until January 6. Sa calendar, Christmas season will begin on December 24 hanggang January 6. Tayo na ng mga Pilipino, ang Christmas ito simula ng September 1st. Okay. Anything else na nakikita sa bahay natin, mga usual scenes after Christmas? Ano ba? Ano yan, Abby? Linis ng bahay, okay? Kasi syempre maraming bisita. Ano pa? Sinasabi ko si Cyrus. Cyrus, ano yan? Ha? Nagiinom? Okay. Di ba, you're 24 sa 25? Tuloy-tuloy ba? Tuloy-tuloy. Oo nga, meron pa rin mga tuloy-tuloy dun sa aming bahay namin. Wala 24. Tuloy-tuloy yun gabi-gabi eh. Ano pa? Ano pa kaisa na sa bahay natin? Back to normal? Okay, pag sinabing back to normal, ano ibig sabihin? Sa ano yung bago magpasko, diba? Tapos pabalik doon sa dati, diba? Pagkatapos ng Christmas Day. Maraming labahin, okay? Especially yung sunod-sunod nating activities during simbang gabi. So, naiinip ko yung mga labahin sa bahay. Ang kung nasabi, marami pa. Si Maria, nagdala na ako. Diba? Well, ano ba? Ano sa iyo?
So yun yung mga usual scene sa bahay natin pagkatapos ng Christmas celebration. Pero alam nyo, natingin si Brother Lino, nung pangalan ng ating Panginoong Jesus, ano yung scene? Pagkatapos ng kanyang pangalan. Ano yung excel? For sure, wala namang mga celebration at talagang meron tayo yun. So, pinanganak siyang tahimik. Ang nakaalam lang ay ilang mga tao. Kung meron mga pag-ulit, yung mga angels sa heaven, na nagsabi dun sa mga pastor sa parang. Ano kaya? Well, not really right after the birth of Christ. But sometime later, siguro mga 1 or 2 years pagkatapos sa pangalan pa rin. Walang siya na hanggang bumisita yung mga wise men sa ating Panginoong Jesus. Hindi sila mga halos dahil mga wise men, patas. Hindi rin sila tatlo lang. Naging tradition lang yung binilang ng tatlo dahil doon sa tatlong regalo na binigay. Pero hindi pinanggit na tatlo lang sila. Okay. Yung kanilang pagbisita ay prompted ng kanilang pagkaalala tungkol sa prophecy ng pagsilang ng tagapagligtas. Hinanap nila yung anak na gagawin sa kanila. Pero bago yun, nagpunta muna sila kay Herodes. Nag-inquire sila. Nag-make na lang sa short, hindi sila bumalik kay Herodes dahil binarning na sila ng anghel ng Panginoon. Huwag sila bumalik kay Herodes. Kaya ano naging reaksyon ni Herodes sa pangyayari? Galit na galit, binasa kanina sa Panginoon. Galit na galit si Haring Herodes dahil bilin niya sa mga wise men. Pag nakita na ninyo kung saan pinanganak ang hari ni Sisila, sabihin niyo sa akin. Yun ang sabi ko. So hindi siya bumalik yung mga wise men. At ang pakiramdam ni Herodes ay niloko siya. Galit na galit siya dahil bakit? The reason why gusto niyang malaman kung saan pinanganak si Jesus ay gusto niyang ipapatay si Jesus. Dahil nakita niya si Jesus kung sinasabi na siya yung hari ng Sisila na banta sa kanyang trono, banta sa kanyang kapangyarihan. And so, hindi bumalik yung mga wise men, anong gagawin ni Haring Herodes? Sila yung plano niya. O sa ganito na lang, damay-damay na lang. Ginawa niya, inutos niya sa kanyang mga tauhan na anong gagawin? Anong gagawin? Sa pagbasa kanina, kung yung natandaan, anong gagawin? Lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem, 2 years old and below, ay papalayin. In other words, nangyari ko, siguro mga 2 years after the birth of Christ. Kaya sabi niya, 2 taon pa babae. Kasi hindi niya eksakto malaman kung yung age. Pero most probably, nasa 2 years old. Hindi siya ihigit sa 2 years old. Yung para makasigurado siya, sige, sa hupin na lahat, 2 years old pababa. Kasi hindi ko balik yung mga wise men sa kanya. So, gagawin na lang niya, kasi dami-dami lang. Lahat na lang ng 2 years old pababa ay kanyang ipinapatay. Ngayon, yung utos na yun ni Herodes ay isang seryoso at totoong banta sa buhay ng batang ng sanggol na si Jesus. Bakit seryoso at totoong banta? Kasi totoo naman talaga yung inutos. Talaga, pinapapatay niya lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem, 2 years old and below. And unless na may magsabi kay Jose at kay Maria nung plano ni Haring Herodes, hindi nila malalaman yun at masasama si Jesus doon sa utos ni Herodes. Wala namang TV noon, wala namang radyo noon, wala namang diary noon, di ba? Lalo walang social media noon. Lalo walang mga marites noon para may chismis nila yung plano ni Herodes. Di ba? So, ano ang ginawa ng Diyos Ama?
nagsugo siya ng isang anghel para mangusap kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. At doon ipinaalam ng anghel ng Panginoon yung plano ni Herodes. Kaya ang sabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong maalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa inyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. So agad-agad, walang ano yun, walang preparation yung pagkasabi ng anghel ng Panginoon, agad-agad silang tumakas at nagpunta ng Ehipto at ang bilin huwag babalik hanggat hindi sinasabi sa kanila. At dumating nga yung utos, nangyari nga yung utos ni Haring Herodes at pinapatay nga yung lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem, 2 years old and below. Ano yung significance ito para sa atin? Unang-una, nakikita natin dito, ipinapakita sa atin dito, na ang ating Panginoong Jesus, even at that age, He was already fulfilling the scriptures. No? Tinutupad na yung mga ipinahayag ng Biblia tungkol sa Kanya. Lahat ng mga prophecies tungkol sa Kanya. Kung kanyang pagsinang was a fulfillment of the prophecies in the Old Testament times. Pati itong pangyayari ito, it was already prophesied in the Old Testament. Anong prophecy yun? Yung isa yung binanggit doon na sinabi ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. And that was because doon nga nagpunta si Jose at si Maria kasama ang sanggol na si Jesus sa Ehipto habang buhay pa si Herodes. Ano yung pangalawang prophecy na tinupad ng ating Panginoong Jesus? Ito sa pangyayaring ito. Yung prophecy ni Propeta Jeremias nung sabihin niya doon sa kanyang aklat, dahil sa Rama ang malakas na palagoy, niyatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. So ito ay prophecy tungkol doon sa pagkamatay ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem dahil sa utos ni Haring Herodes. Ibig sabihin, ipinapakita nito na ang ating Panginoong Jesus talaga ang katuparan ng pangako ng mga propeta sa Old Testament na mayroong isusubong tagapagligtas ang Ama sa takdang panahon. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. So, at this point, nakikita natin Christ was fulfilling Scriptures at nagpapakita ito na ang lahat ng sinasabi ng Biblia ay tunay at totoo at talagang nangyayari ayon sa sinabi ng Diyos. So yan muna. Ano yung pangalawa? Ilang araw na lang mula ngayon, yun ay December 28? Tama? December 28. Ilang araw na lang bago mag-New Year. 9, 30, 31. 3 days. How about 3 days? 3 days. 3 days from now, we will say goodbye to 2025 and we will welcome 2026. Diba? Ngayon, ang tanong, okay, anong meron sa buhay natin sa 2026? What is there for us? What can we expect in 2026? What will happen? Hindi natin alam. Kaya nga, sa ganito mga panahon, lumalabas yung mga psychics daw. Diba? Kanya-kanyang mga predictions ng mangyayari. May ganitong kalamidad, may mamamatay. Diba? Lagi naman may namamatay talaga. Tsaka lagi naman may kalamidad sa buhay. Diba? So, sabihin na, ganito, ganyan. So, maraming mga tao namamangha sa kanilang mga sinasabi. Diba? Nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Pero para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, although, of course, hindi natin alam kung anong meron. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Diba? Hindi natin alam. Kasi parang mga doors yan, diba? Or, nandito tayo sa December 2025 door. Ang kasunod na pinto niya, January 2026. Pinto pa rin yun. Pag binuksan mo yun, February, pag binuksan mo yun, puro doors yan eh. Hindi mo alam kung ano yung nandun sa pinto na yun. Hanggang hindi nangyayari.
Pero para sa ating mga Kristiyano, kung paano dito nakita natin sa salaysay tungkol sa pagtakas ni Jose at Maria kasama ang Santo na si Jesus sa Egipto, na yun ay ayon sa billing ng Diyos sa masa pamamagitan ng isang Ama. Para sa ating mga Kristyano, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot kung ano yung meron man sa taong 2026 para sa atin. Lalo hindi tayo aasa at makikinig at susunod at magtitiwala sa sinasabi ng mga psychics daw. Kasi alam natin, unang-una sa lahat, na kung meron man nakakaalam ng future, hindi tao yun. Walang taong nakakaalam ng future. Sino lang ang nakakaalam ng future? Ang Diyos. Bakit alam ng Diyos ang future? Kasi wala naman sa Diyos ng past, present, and future. It's an eternal present para sa ating Diyos. Tayo lang naman ang saklaw ng oras hindi saklaw ang Diyos niya. And so He sees everything as eternal present. Present lahat siya. So ang Diyos lang ang nakakaalam, hindi ang mga psychics o kung sino pa man. Kaya nga hula di ba? Prediction Diba? Hula, prediction. Kasi hindi nga yung mga bagay na nakita na nila mangyayari. Kasi wala naman nakakita Kaya tayo mga Kristyano, as we approach 2026, bagamat pwede siguro tayo magkaroon ng mga worries, ng mga questions kung ano meron na para sa atin. Pero hindi naman talaga tayo napupuno ng anxiety. Kasi alam natin na hindi man natin nalalaman ang lahat ng bagay na mangyayari for 2026. Alam natin na ang Diyos ang may hawak ng buhay natin at ng lahat ng pangyayari. Hindi lang sa buhay natin, hindi sa buong mundo. And out of those things that God sees and knows, pinipili niya doon kung ano yung papayagan na mangyari. Okay? At kung pinili man niya yung isang bagay na mangyari, yun ay para sa ating sariling kabutihan. Okay? Yun ay para sa ating sariling kabutihan. Now, of course, sa maraming pagkakataon, hindi natin naiintindihan yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Di ba? Talagang may mga times na may mga questions tayo, bakit ito ang nangyayari? Bakit ito ang pinayagan ng Diyos na mangyari? For what reason? For what purpose? We might never know. We will never know. And we do not need to know. Okay? Isang bagay lang ang sapat na dapat natin malaman. Na kung ano man yun na pinayagan ng Diyos na mangyari, He knows na yun ay para sa ating kabutihan. Parang plano yan Hindi mo agad makikita, but it is unfolding. Diba? Hindi mo siya makikita as time goes on. Plano nga it's unfolding, bumubuhas yung plano. Only then, na masasabi natin, ay kaya pala ito yung pinayagan ng Diyos na mangyari. Ito pala talaga. Talaga palang para sa aking kabutihan. So again, para sa ating mga Kristyano, although there might be uncertainties, especially sa pagpasok ng bagong taon, but we know na kung paano iningatan ng Diyos ang mga kanyang anak para hindi siya mahulog doon at mapahamak doon sa plano ni Haring Herodes. It's the same thing with us. Mga anak din tayo di ba? Mga anak din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. And so He controls and plans everything sa buhay natin beautifully. Ayon sa kanyang kalooban at para sa ating kabutihan. Kaya ano man yung mga bagay na bumubulo sa isip natin, ano man yung mga bagay na maaaring sinasabi natin na ano ba talaga ang meron for 2026? Would life be better for me or what? But we surrender everything to the Lord. Pinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Kasi bukod sa Kanya, siya ang nakakalam ng lahat ng bagay.
At siya may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Alam natin na ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ating kabutihan. And we've talked about ating kabutihan. Hindi ba the reason why hinayaan niya na yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang magkatawang tao, ang magdusa, ang mamatay doon sa krus para sa atin? Hindi ba the reason why si Jesus ang kanyang sinugo at hindi kung sino mang tao ay dahil si Jesus lamang ang makapagbibigay ng sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya palagi mo sinasabi, pwede magsugo ang Diyos sa mga kahit sinong tao eh. Maraming mga dakilang tao sa Old Testament. Nandiyan si Abraham, nandiyan si Noel, nandiyan si Haring David. Mga dakilang tao in the Old Testament times. Nandiyan si Jacob. At sino-sino pa ang mga dakilang tao. Pero hindi sila ang ipinadala ng Diyos para maging Savior natin. Bakit? Kasi sila rin yung mga tao eh. They had their own limitations, they had their own shortcomings. Sila din may mga flaws sa kanilang character, may mga kasalanan, so forth and so on. Sila din kailangan ng Savior. No matter how great they were. Isa lang ang sinless, flawless, perfect that can offer enough sacrifice para sa kasalanan natin. At yan ay walang iba, kundi ang mismo bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Na sa kanyang kalikasan, original na kalikasan, ay tunay na Diyos. Pero siya rin ay naging tunay na tao. Hindi lamang para bayaran ang kasalanan natin. Hindi para danasin ang lahat ng ating mga karanasan bilang mga tao. He became one with us. He became one with us. Para danasin na with us yung mga karanasan dinaranas natin bilang mga tao. So that He can sympathize with us sa ating mga experiences, sa ating mga heartbreaks and heartaches, at sa iba't ibang mga karanasan natin sa mundo ito. He can relate kasi dinaanan niya ang lahat ng bagay. The point is, yung pagsilang ng ating Panginoon, maaari para sa ating mga tao, it's an event that we celebrate every year. Diba? And again, it's a good thing that we celebrate every year para magpasalamat at alalahanin yung kanyang ginawang pagkakatawang tao para sa atin. But that event will not happen again. Hindi na siya muling isisilang bilang isang sanggol. Pero siya gagawin ko rin bilang makapangyarihang hukom. At bilang makapangyarihang hukom, ang gagawin niya sa huling araw, katulad ng ating pinapahayag sa credo, ay hukuman ang lahat ng mga buhay at ang mga patay. Nakakatakot umarap sa hukom, di ba? Nakakatakot umarap pagka puhusgahan ka. Pero sa atin, walang takot eh. Bakit? Kasi itong hukom na magbabalik sa araw na hindi natin alam, ay minsan lang naparito bilang isang sanggol. At sa kanyang pagparito, unang pagparito bilang isang sanggol, ginawa na ang lahat ng kailangan para ihanda tayong mga tao sa araw na yun ng paghukom. Sa paanong paraan? By paying for our sins. Nang sa ganun, pagharap natin sa Kanya bilang hukom, isang verdict lang ang ibibigay niya sa atin. Binigay na sa atin ngayon eh. The moment na tayo ay nanampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, ibinaba na yung hatol. Ano yung hatol? Not guilty. And so pagharap natin sa Kanya, at the end of the day, that is the same verdict na marinig natin mula sa ating Panginoon. Marian, you are not guilty. Krista, kahit ka ng isang way, you are not guilty. Liza, not guilty. Luke, not guilty. Give, not guilty.
Abigail, not guilty. Andrew, not guilty. Brian, not guilty. Simon, guilty. Kaya not guilty. Not guilty. Not guilty. Hindi dahil not guilty talaga tayo. Pero dahil pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran nila yung ating mga kasalanan doon sa krus. About 30 years later, pagkatapos ng kanya, napangalan. So really, yung pagsila ng ating Panginoon, it's an event that we look back, pero it helps us look forward to that day ng kanyang muling pagbabalik. As the story say, tatlong bagay o tatlong aspekto yung kanyang pagdating. Yung kanyang unang pagdating ay yung unang araw ng Pasko bilang isang sanggol. Yung kanyang ikatlong pagdating ay yung kanyang muling pagbabalik at the end of the day, sa araw ng pagmumulong. Yung kanyang patuloy na pagdating sa atin sa kasalukuyang panahon, sa paanong paraan yun? He comes to us sa salita ng Diyos at sa sakramento, especially sa sakramento ng kanyang tunay na katawan at dugo sa komunyon. He comes to us every time we are gathered here, hearing His word and receiving His true blood, body and blood, the sacrament of communion. Lahat yan, preparing us for His eventual coming again sa huling araw. So again, as we prepare ourselves sa pagsalubong sa bagong taon, huwag tayong matakot. Ibigay ang lahat ng pangamba sa Kanya. Ipagkatiwala ang ating kinabukasan sa Kanya. Kasi katulad ng sinasabi ng isang nata, we may never know what the future holds for us. Pwede nyo note dito. We may never know what the future holds for us, but we know who holds our future. That is our Lord Jesus Christ. We may never know what the future holds for us, but we know who holds our future, our Lord Jesus Christ. At hindi maliit ang kaya ng Diyos na nag-iingat sa ating mga puso at isip sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay, so tayong lahat ay tatayo at ating awitin ang operatorio. Na tayo? Inisip mo puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu, huwag pawin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Tayo mo po, tayo na maghandog sa Panginoon, ihandog natin ito sa lahat ng ating mga sarili at maging mga bahagi ng pagpapala ng loob niya sa atin. Okay, bago yung ating general prayer, any prayer requests? Wala ba? Walang mag-birthday from today hanggang sa Saturday? Wala. Wala naman. Okay, so wala. Isa. Okay, so wala
and we go to the Lord in prayer as we seek. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong sa Kristo, nisasalamatan ka namin sa lahat ng kagandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo sa pagkakaloob sa amin na iyong pinakamamahal na anak, at sa kapahigan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasamo namin at mo sa amin ang iyong salita, upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at matatapat na puso, at magbunga sa pamamagitan ng matyagang pagtupad. Mataintim namin isinasamo ng iyong pagalingan pamahalaan ng iyong iglesia ng ganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito, upang aming maingatan ng kagligsayan ng salita ng kaligtasan. At sa pamagitan niyon, ay magtumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa, at umunlad ang iyong kaharian. Magsubok ka ng mga manggagawa sa iyong anihan, at lingapin mo ang iyong mga isidugo, upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao, at ang ebanghelyo ay may pangalan sa lahat ng tao ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaundaran sa lahat ng nasa natungkulan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya mga pamahala ayon sa iyong kaluburan, sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsupli sa mga masasama. Mas gayon mga pamuhay kami ng payapa at iwasay sa kapanan at katapatan sa lahat ng bagay. Alin mo, Panginoon, ang Espiritu Santo ang lahat ng nasa bimigati, pangailangan, kahirapan sa pagsisinang, nasa bingit ng kamatayan, o sa ilim ng kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong matotohanan. Naway nag-ipinilang kilalanin ng kanilang kapigatian bilang kapahayagan ng iyong makaamang kalooban. At lahat kami nararapat niyang tumanggap ng iyong puot at maraming kaparusahan. Gayon pa man, ipinamamahin kami sa iyo o napakahabaging Ama. Huwag mong ulit ang kasalanan ng aming kamusmusan, niyang aming maraming pagsuway. Hindi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya at walang pagbabagong pag-ibig, ay pagsanggalang mo kami sa lahat ng kapanganiban, kapisalaan at kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bunaan at nakasisirang doktrina, sa ligmaan at pagdanas ng dugo, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin at bagyo, sa kakulangan ng ani at buto, sa panlulumo ng puso at walang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasumpasumpang kamatayan, at sa lahat ng sandali ng pangangailangan. Ipakilala mo ikaw ang aming lagi sa foro, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa aming sumasampalataya. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa at ang handog na aming niaalay sa iyong harapan. Sapat kami iyong binili upang maging iyo at mamuhay para sa iyo. Sama po sa aming panalangin ng pagkasalamat ang lahat po ng mga pagpapalang pinagkaloob para sa amin sa buong taong ito, sa aming mga personal na buhay, sa aming pamilya, at sa aming kapulungan, sa aming kapatiran. At sa pagpasok po ng bagong taon, ilang araw na ngayon, nalangin namin naman na patuloy kami magtiwala lamang sa iyo at hindi sa kung sino man o sa kung ano man. Aming pagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming pangamba, lahat ng aming mga pag-aalinlangan, lahat ng aming mga concerns, lahat ng aming mga inisip. At nawa, Panginoon, ay mapuno ang aming puso, hindi lang kawalang katiyakan, kundi ng pananalig at pananampalataya sa iyo. Patuloy niyo pong pagpalayan ang bawat isa sa amin, ang aming buong pamilya. Patuloy niyo po kami ilayo sa lahat ng mga panganib at pahamakan. Patuloy niyo po kami bigyan ng maayos na kalusugan. At sa pagpasok ng bagong taon, ay sama-sama pa rin po kami nagpupulit sa mga sama at nagbibigay sa iyo. Kasama rin po sa aming panalangin ang lahat po ng aming kapatiran sa ibang dako, sa Davao, sa pangunan ni Pastor Marsan, sa General Santos, sa Sandayan, sa pangunan ni Pastor Vito, sa kanilang mga pagtulungan. Ang lahat ng ito, di ko pa mga bagay na sa aming hiningin mo. Hindi namin nasabi, ay aming hiningin sa iyo pinipapasalamat. Alang-alang sa magpaito pagdurusa, kamatayan at yung pagkabuhay ng Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Nabubuhay ng kahalik kasama mo at ang Espiritu sa tawid sa Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya tumayo at magpapatuloy tayo sa paghahanda sa hangpat ng Panginoon sa page mo naman ng ating mga minihimnal. Ang Panginoon ay sumayo ang kanyang Espiritu. Maglalak ang inyong mga puso, maglalak tayo sa Panginoon.
Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at patuloy ay gagawin niyo. O Panginoon, Amang Banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Tunay kang marapat, matuwid at kapuri-puri na kami ay dapat salamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Sapagkat sa hiwaga ng salita na nagkatawang tao ay pinagkaloob mo sa amin ang kapahayagan ng iyong kalwalatian. Na kung makita ka sa katauhan ng iyong anak, kami ay sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kasama ng mga anghel, markanghel, at ng buong po ng langit, aming pinupuri at inanakila ang malalahati ng pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi. Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ating sabay-sabay nabibigkasin ng Ama namin. Ama namin nasa langit, sabayin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghain sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, inilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo na bigusya ay pagkanuno ay lumangkot ng tinapay at patapos ng salamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpira-piraso binigay sa mga lagay na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayong paraan ay nawakan niya ang sabo. Pagkatapos mga pagkakunan at ang mga pagkasalamat siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, uminom tayong lahat ito sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami. Sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa iniinom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ano na natin mabuhat, tawagin natin yung mga kids para sa mga nangyayon sa presentation. Sige lang. Okay. Ayan. Kung bakit sila may ganyan, ipapaliwanag nila mamaya. Ayan. Yan na ang mga teachers natin. Teacher Blessing.
Teacher Ayat, kasama si Ate Rosa. Yan. Okay. Okay, malalaman natin kung ano yung mga nasa kamay nila. Sige, Teacher Blessing. Good morning, kids! Good morning, teacher! So, tungkol saan yung lesson natin for today? Sino yung dalawang main character sa kwento natin? Si Paul, tsaka si... Very good, si Paul, tsaka si Silas. Okay, habang ano yung reason kung bakit napag-desisyonan ni Paul na pumunta sa Macedonia? Nag-init siya. Na? May nalungkuli ng Tama ba? Ano yung isip niya? baka inutusan siya ng trabaho. Very good. So, sino ang kauna-unahang Kristiyano na nasa Macedonia? Si Lydia. Habang naglalakad si Paul at si Silas, sino yung babaeng nakita na yun? Anong meron dun sa babae? Nanguhula kasi merong sumabi na bad spirit. Tapos, anong ginawa ni Paul at ni Silas? Tinulungan ko niya ang babae. Tapos, nakita yun ng mga Manita po yun ng mga tao. yung mga may-ari dun sa babae. Kaya nawalan sila ng Nang negosyo. very good. Kaya, saan ang punta si Paul at si Silas? Ano yung mga nasa kamay nyo? Kantado. Yan yung mga... Yes, yan yung mga chain. Kantado. Opo. Habang nandun sila sa kulungan, ano ginagawa nila? Nalungkot pa sila? Instead, ano ginagawa nila? Nagdasal po sila. Yes. Opo. Tapos, biglang... Bigla po nag-earthquake. Yes, tapos ano nangyari? Tapos po yung mga Ano nangyari? po nila natanggal. 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 Opo, natanggal. Tapos, ano ginawa ng guard? Na natakot po. Natakot. Yes, natakot siya kasi. Kasi po, sino pa nga po din natatakot na bigla po lumikot. Tapos natanggal po. Na ang Panginoon ay laging nandyan para sa atin, katulad nung kwento kay Paul at saka kay Silas. Okay, memory verse. 1, 2, 3, go. Romans chapter 8, verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Romans chapter 8, verse 28. Okay, very good. Okay, very good. Thank you, Teacher Blessing. At mga kids, so ngayon ay tayo na po sa hapag ng Panginoon at ating nagapin ang kanyang tunay na mga dugo, kanakip ng tinapay at alam sa ipagpapatawan ng ating mga kasalanan.
Matingin. Ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon na nagbubusa ng anak sa iyo. Ito pagkakatawag ng Diyos. Matingin. Ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon na nagbubusa ng anak sa iyo. Ito pagkakatawag ng Diyos. Matingin. Ito ang dugo ng ating Panginoon na nagbubusa ng anak sa iyo. At ang tunay na katawan at dugo nawa ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang magpalakas ng dugo niya sa inyo sa tunay na pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Ibawon kayo may kapayapaan naglalakang sa inyong puso. Amen. Tayo natin tumayo. Natawid natin ang pagyaw sa kapayapaan sa page 20. Panginoon, ngayon ay ano ang lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat sapagkat pinaginawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob na ito ay palaksin mo ang aming pananampalataya sa iyo at palingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Purihin natin ang Panginoon. Masalamat tayo sa Diyos. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at makabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo na tayo mo po and we will sing our closing hymn.
Ano ba yung mga experience? Closing hymn is number 37. All the people said, Amen. Number 37. Number 37. If you are lonely, when you feel afraid, you're not the only. We are all the same. In need of mercy, to be forgiven and be free. It's all got to be up, but they got it so easy. And all the people said amen. Oh, and all the people said amen. Give thanks to the Lord for His love never ends. And all the people said amen. If you're in trouble, well, it don't matter. We go strong, your love is what we're after. We're all broken, but we're all in this together. God knows we still gonna fall. He so loved the world, He sent His Son to save us all. And all the people said amen. Oh, and all the people said amen. Thanks to the Lord for His love. And all the people said amen. Holy Spirit, who taught our blood, and the pure in heart, people hungry for another start. For this is the kingdom of God, and all the people said amen. Oh, and all the people said amen. Give thanks to the Lord for His love never ends. And all the people said amen. And all the people said amen. Oh, and all the people said amen. Give thanks to the Lord for His love never ends. And all the amen. Oh, and all the people said amen. Give thanks to the Lord for His love never ends. And all the people said amen. Okay. Good morning, everyone. All right. Well, thank you for joining us in worship this morning. Sa lahat ng mga nandito ngayon, welcome para sa ating, this is the last Sunday of 2025. So the last regular Sunday worship para sa atin din ngayong 2025. Our next worship will be next year. First Sunday ng January will be January 4. Okay, so yun ang ating first Sunday worship para sa 2025. So ngayon, we would like to welcome lahat ng mga nakibahagi sa atin sa ating Facebook live stream. Si Ate Joy, Ate Joy, Ate Arlene, Ate Arlene, even and even Luke. Okay, so thank you for joining us. Sino pa naman siya na hindi pag-iwan ng comment. Alright, syempre we would like to thank everyone na nag-lead sa ating worship service ngayong bagay ko, even Luke, for leading us sa ating worship songs. Ating mga Sunday school teachers, Teacher Ryan, Teacher Jessie, kasama sa mga staff. Yung nag-lead sa ating first part ng liturgy, si Cyrus. Binagbasa ng gospel at ng gradual, si Andrew. And
pinaka-importante sa ating i-recognize ngayong araw na ito yung ating bagong Bible reader, Brian. Thank you, brother. Ang daming sa harap kanina, so it's good na lahat tayo ay nakikibahagi sa ating sa pag-lead na ating pagsamba. Announcement, we will have our lesson discussion, syempre, ng Sunday School. And then I don't have any other announcement, iba dyan. Yung ating titibag ng wall, mamaya pag-usapan natin ulit yung nagagawa ng mga walls. Okay? But for now, yun lang muna. God bless you. And nakakaroon tayo ng isang mamayapa at masaganang pagsalubong ng bagong taon. Merry Christmas and Happy New Year! See you next year!